So, ano ba yung kalagayan ng mga kababaihan in terms of personal finance? At ito po ang aking nasa liksik. Nakita po natin na yung mga kababaihan ay mayroon pong mas matagal na life expectancy compared sa mga kalalakihan. So ano yung repercussions niyan financially? Dahil mas mahaba ang buhay ng mga babae, edi mas kakailanganin nila ng maraming retirement money. Kasi habang mas matagal ang buhay mo, mas ikaw ay gagastos dahil meron kang added time na inilalagay mo dito sa mundo, 'di ba? So that's one no. So parang benefit siya na matagal ang buhay pero kailangan ng retirement money. So I think the challenge there is how do we make ourselves productive for longer, 'di ba? 'Yon. Tapos ang nakita din natin ay mababa ang income ng mga kababaihan. Meron tinatawag na gender wage gap, ano? So dito sa Pilipinas, ito pong gender wage gap natin ay in terms of income, mga kababaihan, mga Pinay ay 23% to 30% less ang kanilang kinikita compared sa kanilang mga male counterparts for the same work, ha? So, imagine mo ikaw ay dentista, no? Dentista at dentisto, o di ba? Nagpunta ako for example sa clinic ninyo. At kung yung dentisto, yung lalaki, yung nag-attend sa akin, ang babayaran ko for example ay 1,000 pesos. Pero kung dentista, yung babae, yung maglilinis ng ngipin ko or something, 700 lang. Pareho lang naman ang kanilang trabahong ginawa. Yan po ang sinasabi natin na gender wage gap. Injustice yan, ha? Kaya kailangan natin na equalize yan. Dapat kahit na regardless of your sex or your gender, on how you identify yourself, ay dapat nakabase sa galing, panahon, at sa talino na ibilalagay natin sa trabaho natin ang bayad na binibigay sa atin. Hindi dahil sa kutis natin, hindi dahil sa tayo ay lalaki or babae, no? Hindi dapat doon nakabase. And because of this, dahil nga daw may lower ang income, ay mayroon ding lower financial confidence daw ang mga kababaihan, no? Minsan ay kailangan pa talagang ipagpaalam sa mga male heads of the family ang kanilang mga gagawin to be able to make financial decisions. So yan yung kalagayan na nakita natin in terms of personal finance ng mga kababaihan. At ito pa, napakahalaga nito, no? Aside from all of those, napakalaki pa ng caregiving responsibilities na inilalagay natin sa kanilang mga shoulders. Pasan-pasan nila yan sa balikat nila, no? And ano yung repercussion yan? Kung mayroon silang mga caregiving responsibilities, ano bang ibig sabihin yan? Sila ay magtatrabaho sa bahay at kailangan i-attend nila ang mga pangangailangan ng mga bata o kaya ng mga may sakit sa bahay o kaya ng mga magulang o kaya mga nakatatanda, no? And because of that, nababawasan yung oras na pwede nila sanang gugulin para makapagtrabaho at magkaroon ng opportunity na kumita, 'di ba? At ang masaklap pa dyan, ang iba, sila na nga ang nagtatrabaho, sila na nga yung breadwinner, yung babae na yung breadwinner. Pag uwi, nakukuratsa pa rin sila, di ba? Sila pa maghugas ng pinggan, sila pa magluluto, sila pa lahat na lang maglalaba, maglilinis ng bahay, magpapa-assignment ng bata. Ano ba yan, boys? Share naman kayo sa mga responsibilities dyan. Huwag naman nating iniaasa lahat sa mga kababaihan ito. What best way to celebrate Women's Month, no? Ay nanalo si Michelle Yeoh ng Best Actress sa Oscars. At ang sabi niya talaga, ladies, never let anybody tell you that you are past your prime. Relate din ako. Para akong tinawag din na ladies, di ba? Oo naman. Kasi pwede pa rin naman po tayong makapag-excel at marami pa tayong maiko-contribute dito sa mundo kahit po tayo ay nagkakaedad na. Yan po ang katotohanan. Okay. So why do we celebrate Women's Month? Because we want to honor women achievements and contributions in various fields, katulad dyan sa politics,
sa science, sa arts, sa sports, at saka sa social movements. Ako, no, naalala ko talaga sino nga ito? Si Heidi Lin, noong nanalo siya noong 2021 sa Tokyo, no, sa Olympics. Naku, talagang proud na proud ako sa kanya, no? So, yun, we want to honor their achievements for that. Of course, syempre, i-honor din natin, hindi na tayo lalayo pa. Yung mga kamag-anak natin at mga kaibigan natin na mga kababaihan. Naku, talaga ako, I am surrounded by very, very strong women, and I'm very thankful for that, no? And we also want to raise awareness of the challenges and inequalities women face sa kahirapan, sa diskriminasyon, sa pagkakaroon ng ng lack of education and lack of opportunities na kinakaharap nila. So yaan po kung bakit tayo nagse-celebrate ng Women's Month. At bakit naman walang Men's Month? Kasi po, lagi namang ang namamayagpag sa mga yan ay ang mga kalalakihan, di ba? So, imagine ninyo kung mas mabigyan ng pagkakataon ng mga kababaihan na magkaroon ng opportunity para gawin sa mga fields ng politics, science, arts, sports, and social movements na yan, ang mga kababaihan, mas gaganda po ang ating ekonomiya. Yan po ang sabi natin dyan. Handa ka na bang lumevel up sa savings mo? Join the SEDPI Kasosyo community and get started to be a social investor today. Step 1. Umattend ng self-paced online pre-membership education seminar. Mag-sign up sa bit.ly/sedpicoop-PMES now na! Step 2. I-deposit ang iyong initial share capital, membership fee at joint venture savings sa GCash, BDO Online Banking, BPI Online Banking, Maya, EasyPay, or Direct Bank Deposit. Daming options, di ba? Sundin ang simple instructions sa bit.ly/sedpipay para makapagsimula.